Hello po, this is Nehemia Sayukay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. May bago na naman po tayong video na i-upload at ito po ay doon po sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito at ito na po yung chapter 3 o yung final chapter ng kanyang sulat kay Tito. At ang video po ay bibigyan po natin ng titulo na Be Subject to the Governing Authority. At ang video po ay papasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito, nandito na po tayo sa concluding part ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito at ito yung chapter 3. At bago po natin puntahan yung chapter 3 ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito ay sariwain natin yung nakaraan nating video na binigyan po natin ang titulo na Teach what is appropriate to sound doctrine. At ang title na yan ay kinuha po natin doon po sa Titus chapter 2 verse 1. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Kasi nga po, sa sulat ng Apostol Pablo kay Tito, sinabi niya na mayroong mga rebellious people. At itong mga rebellious people na ito ay nagtuturo ng mga bagay na hindi naman dapat nila ituro sa sarili nilang kapakanan. At tignan po natin yung illustration natin na ginawa doon sa video nung nakaraan at hihiramin po natin. Ang sabi doon, rebellious people, yung mga Jews po yun, teaching things they ought not to teach for the sake of dishonest gain. Ang sabi ni Apostol Pablo, they must be silent. Paano gagawin ni Tito na sila ay mapatahimik? Aawayin ba ni Tito? Hindi po. Dapat ay kung sila ay nagpapatuloy sa pagtuturo ng mga bagay na hindi naman dapat nilang ituro, si Tito ay dapat magturo ng kung ano yung appropriate to sound doctrine. Ano ang layunin? Ang sabi doon sa illustration ulit, ang ating pong titignan, kinuha po natin doon sa unang nakaraang video na ating ginawa. Ang sabi doon, teach what is appropriate to sound doctrine so that no one will malign the word of God. Sabi niya, teach what is appropriate to sound doctrine so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Sabi niya, teach what is appropriate to sound doctrine so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Kung hindi po ninyo napanood yung nakaraang video, o kung meron pa sa atin dito na hindi pa nakakanood ng nakaraang video, panoorin po ninyo sapagkat hindi nyo maunawaan itong chapter 3 kung hindi nyo po pupuntahan yung chapter 2. Okay, so tuloy na po tayo doon sa chapter 3 at sabi dito sa Titus chapter 3 verse 1 to 2, ganito po ating mababasa. Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone. Okay, dito ay sinasabi naman ni Apostol Pablo, no? Ito'y continuation ng teaching what is appropriate to sound doctrine. At hinihimok niya si Tito na maituro o mapaalala sa mga Kristiyano na sila ay pasakop sa governing authority. At ganito po ang ating mababasa sa Tagalog. Ay paalala mo sa kanila, pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti, na
huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi magpakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Ito yung sinasabi niya in general, sa lahat ng mga sa lahat ng mga Kristiyano. Una-una, ipaalala sa kanila ang pasako sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na masunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti, dapat isipin lagi na makagawa sila ng mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi magpakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. So, pupuntasan natin yung naka-red color, Ipaalala mo sa kanila, pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan. Sa English yan, remind the people to be subject to rulers and authority. So, hindi lamang kay Tito niya isinulat ito. Nung sumulat siya sa mga taga-Roma, sinabi rin niya doon sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na sila'y pasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. At yung mababasa natin sa Romans chapter 13 verse 1. NIV na po ang aking babasahin, at sabi po ng Banalang Sulatan ay ganito: let everyone be subject to governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist had been established by God. Sinasabi niya na dapat ay sumunod tayo, pasakop tayo sa governing authorities. Sinasabi niya kasi wala namang na-establish na authority kung hindi ito in-establish ng Diyos. Walang gobyerno na mag-i-exist na hindi ito ginawa ng Diyos o in-establish ng Diyos. Sa verse 2, ganito ating mababasa. Romans chapter 13 verse 2, ganito po ating mababasa. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Sabi ni Apostol Pablo, yung mga magre-rebelde laban sa pangkasalukuyang gobyerno, rebelling against the authority, actually ang kanilang pinaghihimagsikan ay yung mismong in-institute, yung ginawa ng Diyos. Okay? Actually, ang Diyos ang kanilang sinusuway. Okay? Sabi niya, consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. So mapapahama kayo kapag hindi kayo sumunod sa gobyerno. Okay, 13 verse 3, ganito po ating mababasa. For rulers hold no terror for those who do right. Kung ikaw naman ay gumagawa ng mabuti at gumagawa ng tama, wala ka naman magiging problema sa gobyerno. Okay? For rulers have no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Sabi niya, then do what is right and you will be commended. So, sumunod ka. Pag ikay gumawa ng masama, natural, hahabulin ka ng gobyerno. Para hindi ka habulin ng gobyerno at para hindi ka matakot na habulin na, ikaw ay gumawa ng mabuti at huwag kang gagawa ng masama. Sapagkat sila ay after doon sa gumagawa ng masama para ito ay mahatulan. Sa verse 4, ganito ating mababasa, for the one in authority is God's servant for your good. Yun itinalaga ng Diyos dyan, yung inilagay ng Diyos dyan, yung inihalal ng Diyos
sa gobyerno upang mamahala, ay ang Diyos mismo ang naglagay niyan. At itiyan ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Okay? But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. Pag ikaw naman gumawa ng masama, gawa ka ng kasalanan, laban sa gobyerno, natural. Habulin ka ng tabak. At hindi naman sila mananabak ng walang dahilan. Okay? They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoing. So, yan yung, kaya bakit nilagay ng Diyos yan? Mga taong yan sa gobyerno, sila yung namamahala ng gobyerno, sila ay alipin ng Diyos, at sila ay nariyan para hatulan ang gumagawa ng masama. Okay, sa verse 5, Romans chapter 13 verse 5, ganito po ating mabasa. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. So sabi niya ni Apostol Pablo, talagang kailangan na sumunod tayo o pasakop tayo sa sa may kapangyarihan o sa may autoridad o sa gobyerno. Hindi dahil doon sa parusang igagawad niya kapag ikaw gumawa ng mali, kundi sa pamagitan ng konsensya. Alam mo ang tama, alam mo ang mali, alam mo kapag mali ka, uusigin ka ng gobyerno, alam mo kapag gumagawa ka ng tama, hindi ka uusigin ng gobyerno. So, dapat mong gawin yung nararapat. Na ikaw ay mag-submit sa authority. Okay? Pasakop ka sa autoridad. Titus chapter 3 verse 3. Okay? Sabi doon, at one time we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We live in malice and envy, being hated and hating one another. So, yung pamumuhay natin nung nakaraan, pareho rin naman nila. Nung sanlibutan. Sapagkat tayo rin naman, ng unang panahon, nung hindi pa tayo nako-convert kay Kristo, nung hindi pa tayo naaaralan ng banal na salita, nung hindi pa tayo Kristiyano, sabi, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga mandaraya, o mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-sari masamang pita at kalayawan, na nangabubuhay sa masamang akala at kapanagkalian, mga napupuot at tayo'y nagpupuotan sa isa't isa. So, yan yung nakaraan nating buhay. Okay? Pero sabi niya sa verse 4 to 7, Titus chapter 3 verse 4 to 7 ay ganito, pag nakita natin sa salitang but, ibig sabihin contrast. Hindi na tayo ganon. Ibig sabihin, but when the kindness and love of God, our Savior, appeared, sino yun? Si Jesus. He saved us, not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that, having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Ngunit, nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na sa atin ay na ating tagapagligtas, at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa espiritu na kanyang ibinuhos na sagana sa atin.
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sinabi niya lang nga yan doon sa kanyang intro. No? Nung pinag-aralan natin yung chapter 1 ay binanggit na ni Apostol Pablo itong tungkol sa pag-asa sa buhay na walang hanggan doon sa kanyang intro, sa kanyang sulat kay Tito. Sabi po doon sa Titus chapter 1 verse 1 to 2 ay ganito, Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ to further the faith of God's elect and the knowledge of the truth that leads to godliness in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Okay, so Titus chapter 3 verse 8, ang sabi ay ganito, this is a trustworthy saying. I want you to stress this thing so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. Okay, sa Tagalog, ganito po ating mababasa. Tapat ang pasabi. At tungkol sa mga bagay nito ay ninanasa kung patotohanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng tao. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, sila nagtuturo ng mga bagay na hindi naman nila dapat ituro dahil sa sarili ng kapakinabangan. Ikaw, magturo ka na narapat sa mabuting aral. Teach what is appropriate to sound doctrine. Kapag tinuruan mo sila ng mga bagay na appropriate to sound doctrine, natural, ang kanilang magiging pamumuhay ay mabuti. Okay? So, Titus chapter 3 verse 9, ganito ating mabasa, but avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. Ang nakalulungkot, nung panahon nila hanggang sa panahon natin, ang pinag-uukulan ng mga mangaral ay yung mga pagtatalo-talo, pagdidibate-debate. Pero dito sabi ni Apostol Pablo, unprofitable naman ito at useless. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at mga pagsasalaysay ng mga lahi at mga pagtatalo-talo at pagtataltalan tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito'y di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Kung natalo mo sa debate yung kalaban mo, tapos hindi naman maganda yung pamumuhay mo. Yung pagiging champion mo ba sa pagdebate ang makapagliligtas sa'yo? O yung dapat mong ipamuhay na mabuti ang makapagliligtas sa'yo? Okay, so lagumi natin, ang sabi doon, avoid. Ano yung i-avoid? Ano yung iiwasan? Foolish controversies. Foolish talks about genealogies. Foolish arguments. Foolish quarrels about the law. Ang sabi ni Apostol Pablo, these are unprofitable and useless. Okay, Titus chapter 3 verse 10 to 11. Ganito ating mabasa. Warn a divisive person once, and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. You may be sure that such people are rough and simple, and they are self-condemned. Sa Tagalog, ganito ating mababasa.
ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Huwag ka na mapagtalo. Ayaw eh. Diba? Sinabihan mo na ng una, sinabihan mo ng pangalawa, pero ayaw, huwag ka na mapagtalo. Itakwil mo na lang siya. Okay? Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkasala at siya'y hinatulan ng kanyang sarili. Na? So, yung prinsipyong yan rin yung prinsipyong sinabi ng ating Panginoon Jesucristo ng kanyang personal ministry na mababasa natin doon sa Matthew chapter 18 verse 15 to 17. At ganito po ating mabasa, NIV na po ang aking babasahin. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. Okay? But if they will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. So pareho ng prinsipyo, no, si Apostol Pablo at ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat si Kristo ang nagsugo naman kay Apostol Pablo para magturo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Natural, magpapareho sila ng prinsipyo. Okay? So Titus chapter 3 verse 12, ganito ating mabasa. As soon as I sent Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis, because I have decided to winter there. Sabi niya sa Tagalog, pagkasusuguin ko sa iyo si Artemas o si Tychicus, diyan naman sila, ay masikap kang pumarinis sa akin sa Nicopolis, sapagkat pinasyahan kong doon matira sa Tag-Inaw. So, malapit ng Tag-Inaw, papunta na sila sa panahon ng Tag-Inaw, sabi niya, sumunod ka sa akin doon sa Nicopolis. Okay, verse 13, ganito ating mabasa. Do everything you can to help Zenas, the lawyer, and Apollos on their way, and see that they have everything they need. So, ang magkakapatid kay Kristo ay nagtutulungan, nagtutulungan at binibigay ng isa't isa yung pangangailangan ng isa't isa. At ganito makikita natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ang Tagalog niyan ay ganito, suguin mong may sikap si Zenas na tagapagtanggol ng kautusan at si Apollos sa kanilang paglalakbay upang sila'y huwag kulangin ng anuman. Okay? Verse 14, ganito ating mabasa. Our people must learn to devote themselves to doing what is good in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. At pag-aralan din naman ng ating mga tao, ng mga member ng church, na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan upang huwag mawalan ng bunga. Kasi sinabi yung mabubuting gawa, ito ay may kinalaman sa pagdulong at pagdamay sa pangangailangan ng ating kapwa. Okay, kaya nga ito ay madalas binibigyan ng emphasis ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Okay? Sa Titus chapter 3 verse 15, ganito ating mabasa, everyone with me send you greetings. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Ito na yung ending ng kanyang sulat.
At dito ay nagpapahatid na siya ng pagbati. Ang sabi, binabati ka ng lahat ng mga kasama ko dito. Batiin mo ang mga nagsisipag-ibig sa ating pananampalataya, biyaya at sumayo nawa lahat. So, ito po, no? Chapter 3 lang, 3 chapters lang naman ang Titus. At ito yung chapter 3, ibig sabihin, ito po yung katapusan ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito. At sana po ay naibigan niyo po ang seryeng ito, no, na ating pag-aaral dito po sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito. At sa susunod na video, may bago na naman po tayong aklat na ating pong pag-aaralan. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po akong nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. I-like nyo na rin po ito para sa ganon ay marami pang ma-encourage na mga manood ng video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo na ipinag-utos ng ating Panginoong Kristo na ipangaral sa buong sanlibutan, i-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At huwag niyo pong kalilimutan ng mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Marami pong salamat sa inyo.